Yo, what's up mga tropa pips? Magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayon po ay may nangyayaring drama sa doon po sa sa Kongreso na kung saan ay nabalita po kanina na ililipat po sa correctional itong si Zulaika Lopez. Ngayon po ay may parang kaguluhan doon at parang kanina ay nagsusuka daw itong si Zuleika. Kaya lang alam nyo, lahat naman ng ito ay nangyayari at ito po ay naging resulta ng pagmamalaki, pagmamayabang at pagmamalabis nitong ating Vice Presidente. Kasi bawal siya dun sa Kongreso. Siyempre, ang gagawin ng Kongreso ay siyempre, kailangan na ilipat sa correctional itong si Attorney Lopez para si Sara ay lumayas doon sa Kongreso. Ngayon po, parang magpi-people power na po ang mga DD shit. Magpi-people power na ang tatlong DD shit. Susugod na daw sila doon sa doon daw po sa House of Representatives. Yan ang kayabangan ni Sara Duterte. Ngayon, nagkasakit si Zulaika Lopez, siya lang ang dapat sisihin dyan. Walang ibang dapat sisihin dyan. Oy, DJ Byron, shout out. Ayan, oo. At bago yan, panoorin muna natin to. Kanina sinabi ni Sara to. Ito. Ito na. Ala na, napraning na talaga si Sara, napapraning na po kasi mabubuking na si Mary Grace Piatos sa si Kokoy Villamin. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. No joke daw yan, baka mamaya pag nakasuhan ka, sabihin mo na naman, ginigipit ka. Baka mamaya sabihin mo na naman, pinopolitika ka. Baka mamaya sabihin mo, pakana na naman yan ni House Speaker Martin Romualdez, ni First Lady Lisa Araneta. Baka yan na naman ang sasabihin mo. Ikaw mismo nagsabi niyan, galing mismo sa bibig mo yan. Diba, Ate Dolly Babes, Ate Leticia. Ay, Leticia, hello po. Lobby Jimenez. Hello po sa inyo. Norma Borja Bal A. Shout out Kuya Bal A. Hello po. Sino pa ba to? Lobby Jimenez. Ayan, hello po sa inyo. Baka mamaya kapag may nag-impeachment complaint kasi ganyan ang mga sinasabi mo, baka sabihin mo na naman, ginigipit ka. Teka. Ikaw may kasalanan yan. Balik tayo sa drama sa Congress. Longer about the Quadcop. It's no longer I swear, talaga, wala nang ang rule of law. Hindi nila naiintindihan what that even means. They call themselves lawmakers when they're not even in the business making laws. They're just there to oppress people, to oppress the vice president, and to oppress her own people. Oy, bugok! Anong to oppress the people? Bugok na to. kayo nga ang nang-o-oppress ng mga nakaupo sa gobyerno Sumunod kasi kayo sa batas, di ba? Hindi yung kayo gumagawa kayo ng katarantaduan tapos ngayon
ordinary Ay, citizens who nako. every day have to struggle trying to make ends meet kasi hindi naman nila ubos ang pondo para sa pagkain. Araw-araw tumataas presyo ng pagkain dyan sa labas. But do they care? No. They would rather do this to Attorney Laika when they have no power to do so. Crazy. Wala na, mga napapraning na tong mga to. Also, what I find alarming is that it has really gotten worse and even more lawless. Si stand up naman. Ay, nako. Wala tayong Definitely. ginagawa. I mean, maybe Puro kayo mga bugok. Tingnan niyo yan, mag-i-issue kayo ng order. Anong klaseng legality ng isang order that requires it to be executed in the middle of the night? Kahit ordinaryong akusado, may karapatan. Ordinaryong akusado, pwede silang ibisita kahit anong oras, gabi o araw. Ang ordinaryong detainee, maaaring makakita ng doktor. Saan ka nakakita ng ambulansya hinaharang? Trixie, they did the same. They did the same nung KOJC. Correct. They refused. Yeah, that's why there was someone who died. My gosh, So- this is no. Kung may nangyari mang masama kay Zuleika Lopez, wala namang ibang may kasalanan yan, kundi si Sara Duterte. Siya lang may kasalanan yan. Nagmamatigas siya eh. Diba? Good for her. Dapat lang at doon naman pupunta ang boss niya para bantayan. Baka gustong isama si Bitter na napalis, hindi makamove on. Rowena Yamani. Di malayong mangyari yan, Sir Mac. Gagawa talaga sila ng kwento at isisisi lahat kay PBBM. Diba? Kuya Jerome Moreno, hello po. Grabe na talaga ang takbo ng isip ni SD. Loko to, oy, manggunus dili ka nga, karma nyo na yan. Buwahahaha. Diba? Totoo po ba na ililipat na siya sa correctional? Totoo daw po kasi nandun na si Chief Marbil eh. Ito, kapag may ganyang pasaway, diba, dapat umaksyon. Kailangan aksyonan niya ng Kongreso. Di kung ililipat si Zuleika Lopez sa correctional, wala namang ibang dapat sisihin dyan. Kung hindi, si BP Sara, sino pa ba sisisihin dyan? Diba, kasalanan niya yan. Maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw na lumabag si BP Sara and it is impeachable offense para wala nang Sara version in the future. Public official siya, nagbabantay, nakakamangha BP Sara. Pusit talaga. Diba? Pusit ka talaga, Sara Duterte eh. Kasalanan mo yan. Kung ano mangyari kaya Zuleika Lopez. Wala na ibang may kasalanan yan, kundi ikaw. Walang ibang may kasalanan yan, kundi siya. Sino pa ba magkakaroon ng kasalanan dyan? Diba? Sino pa ba ang masisisi dyan? Siya lang naman eh. Anong papel dyan nila PBBM? Wala. Ano papel dyan ni First Lady? Wala. Diba? Yan ang katarantaduhan nyo. Tapos ngayon pabiktim kayo. Nagmalaki kayo, nagmataas kayo, akala nyo kayo kung mga sino. Diba? Sumunod kasi kayo sa batas, sumunod kayo sa kung ano ang tinatagubilin ng House of Representative dahil under siya ng House of Representative. Pinapakita lang ni Sara Mau she is above the law dahil BP siya, wala na sa sariling katinuan. Impeach Sara, sabi ni Edelina Ronquillo. Yan nga po di ba? Pang-impeach na yan eh. Oy, DJ Byron, ano to? Ayun Madam, bakit? Okay. Yun nga eh. Diba? Dapat sumagot na lang sa confidential at intelligence fund. Gusto niya atang ikudeta ang gobyerno. Nako nag-i-inciting to sedition na naman nga ang mga bugok eh. Kung ano-ano na naman ang sinasabi. Tapos kapag nadali na naman sila, na-demanda na naman,
Sisisi na naman kay PBBM. Si PBBM na naman ang masama. Diba? Kita nyo, ginagawa niya mga bugok na yan. Gagawa ng katarantaduhan. Oy, Kuya Alpan, ako ito yung tauhan ni Sara, ililipat na po ng ililipat na po ng ano tawag dito? Ililipat na po ng correctional. Ay, wala po akong kaaway. ang mga didishit po ay mga ketatanga. Aba, nananawagan na naman na ano daw, mag-people power na daw doon sa sa Congress. Dahil nandoon si Sara eh. Ay, nako talaga. Kasalanan nila tapos sisisi na naman. Ay, nako, ayaw pong itulog. Ayaw itulog, Kuya Alpa. Abay, mga nananawagan pa ng pag-aaklas. Abay, mag-people power na daw. Ito na daw ang hudyat ng people power. Tignan natin. Tignan natin kung ano talaga ang mangyayari ngayon. Magkakaalaman ng tigas dito. Ipahatid sa taong bayan kung ano nangyayari sa atin, lalo na dyan sa nangyayari sa Congress. Matatalino naman yung ating mga media dito na nakikinig na nasa Zoom. Ang pakiusap ko lang po, maaari ang iba sa inyo ay talagang natatakot din kayo sa buhay. Ang ina mo, Maharlika, bugok. Bangag nga, alam nyo naman po yan eh. Oy, bugok ka, Maharlika. Ang ina mo. Ikaw ang bangag, siraulo ka. Tatanga-tanga ka hanggang ngayon. Rappler, kung lahat yata, di ba? Alam niyo naman lahat yan na nandyan kayo sa bansa ninyo kung paano kawalang hiya ang gobyerno ni Marcos Jr. Papayagan niyo ba ito na i-suppress tayong lahat at takutin na lang ng ganitong klaseng pamumuno? Nag-aral naman kayo, may pamilya kayo. You know, hindi namin kayo kalaban. The reason why kami nagsasalita against you guys, dahil sa inyong hindi pagtupad sa inyong pangako sa taong bayan na they're supposed to be the fourth estate ng ating lipunan para maghatid ng totoong balita. But what are you doing? 'Di ba? Hindi ko po kayo inaaway, nakakalungkot. Kayo baka, iba sa inyo takot lang sa buhay, yung iba talaga sa inyo ay bayaran lang. Sana nakikita ko dinire-review ko yung mga balita kung may nagre-report ba sa kasalukuyang na nangyayari ngayon kay Lopez. Ano ba ang posisyon niyo sa bayan natin? Magtakipan na lang itong presidente ninyong bangag? Authenticated bangag yan dito sa Amerika eh. Ako Ulul. fighting for, dahil sa personal ko na interest. Nagagalit ako dahil sa nakikita ko. Kayo dapat po, binibigyan ko kayo ng respeto, kayo dapat ay katuwang ng mamamayang Pilipino. Di ba?
yung ginagawa sa wag na yung Vice President, dyan na lang sa abogado, kay Attorney Lopez. Yung pag-issue ng order na yan, imagine nyo, narinig ninyo na sinabi ni Inday Sara na dinadaya pa yung time ng pag-deliver ng order na yan. Kita nyo yan, sana iulat nyo yan na unconstitutional. Diyan may mga magagaling tayong abogado. Adan si Attorney Trixie at kung sino pang mga abogado dito. At kahit naman po hindi abogado kahit ordinaryo lang na mamamayan, naiintindihan na itong Tangin na nitong mga tanga na to. Unconstitutional kayo ng unconstitutional. Meron bang nakaisip sa inyo man lang na pumunta ng presinto para magdemanda? Meron man lang ba sa inyo nakaisip na pumunta ng ombudsman, Sandigan Bayan? Ano ba sabi ni Sara Duterte? Kinakatamaran niya ang pagpunta sa ombudsman. Kung totoo na unconstitutional yan, ayan ang inyong BP Sara, bakit hindi pumunta ng ombudsman yan? Kabubuhan niya, mga pinagsasabi ninyo. Ay, naku talaga itong mga gagong, itong mga ogag. Puro kayo unconstitutional. Sandamakmak kayong mga abogado dyan. Meron ba sa inyo nakaisip na pumunta man lang ng husgado para idemanda ang mga nandiyan sa Congress? Mga putang ina nyo. Putang ina nyo lahat. Lahat kayo, mga ketatangan nyo. gawa ng gobyerno ni Marcos ay panggigipit sa lahat, hindi lang kay Attorney Lopez, sa ating lahat. Huwag niyong antayin na kayo nasusunod like you guys na mga media. Sigaw kayo ng sigaw, anti-Marcos kayo noon. What's going on? What's happening with you? Wala kayong wala na ba talaga kayong pagmamahal sa bayan ninyo? Kaya nga I'm always saying sa vlog ko, sana wag dumating sa punto na kayo ay hinaharas na ng gobyernong ito. Yun lang. Very emotional kaming mga nasa abroad. Wala bang benepisyo ng mga namin dito na nasa abroad kami? Wala. Kayo dapat ang nagsasalita dyan. Kayo ang naglalahad ng katotohanan, kung ano ang ginagawa ni Martin Romualdez. Nabanggit na rin ni Inday yung mga bribery issue ni Lisa Marcos. Smuggler yan. Kidnapper yan. Nakita nyo na yung video. Kaya nga hinahamon ko yung mga puhunan yan na mag-file ng case against me dito. Total, samantalahin ko na nandito kayo mga media. Si Zaldico, iulat nyo yan. Kinasuhan ako dito sa Amerika. Dahil lang sa sinasabi ko na sila ay kawatan. Public interest yan. Interest yan ng taong bayan na dapat malaman ng bawat mamamayang Pilipino na nag-taxpayers na si Zaldico, si Mel Robles, ginagamit ang pondo ng bayan para mangharas. Bakit ako hinaharas? Kasi sinuportahan ko ang katotohanan. Not only the Duterte, sinusuportahan ko na i-expose ang kaputahan ni Lisa, ni Marcos, at kayong mga matatalino at matitino kayo. Pero bakit pinagtatakpan nyo? Puro kakagaguhan. Maraming mamatay na Pilipino bago kayo mag-ulat? O antayin kayo na kayo ang dukutin dyan ni Lisa? Demonyo yan si Lisa. Putang inang yan. Dati kong kaibigan yan. Nawala naman akong hiningin kapalit sa suporta ko sa mga hayop na yan. Ang hiningi lang namin natin na sumuporta. Oy, Marlo ka, wag kang siraulo, wag ka sinungaling. Baka nakalimutan mo, gusto mong maging ambassador sa California. Nurse ka ba? Nurse ka, gusto mong maging ambassador sa California? Kaya ka nagwala? Gusto mong maging tauhan ng gobyerno, hindi ka naman qualified dahil puta-puta ka? Nagbebenta ka ng kipay? Ano sabi ni Mima Alicia? Nagpapatorja ka kung kani-kanino. Pati asawa mo, ginurgur mo. Diba? Sus Mariosep, tas kayo sasabihin mo ganyan. Kaartihan nyo. Na ituloy ang sinasabi nilang pagbabago or pagbangon muli. Anong binangon ng mga putang ina yan? Tahimik kayo lahat. Si Michael Ma, na in-appoint. You media here. Hindi ko po kayo kaaway. Di ba nandoon kayo sa Chinese Embassy nung kinawag si Michael Ma na special envoy to China? Nandoon kayo Inulat nyo ba yan? Meron bang dokumento na in-appoint si Michael Ma as special envoy to China? Kunya, tatahimik kayong lahat.
Tapos sasabihin nyo, you're proud to be a Filipino, da. Paano ka maging proud kung tinatago nyo ang totoong issue sa bayan? I'm sorry if I'm taking over talaga. Sabihin nyo lang kung kailan ko titigil. Galit kami sa nakikita namin eh. Kayo lahat eh. Pero tahimik kayo, di ba? Hindi ito para kay Sara o para sa mga Duterte. This is for the future of the Philippines. Ulol, para yan sa sarili mo lang, tanga, bobo. Alam nyo ba, dito ko na sasabihin, si Babes Romualdez, I'll take the opportunity. Si Babes Romualdez, meron po akong affidavit na sumumpa, nadadalhin ko sa korte dito sa Amerika na nag-facilitate, nag-fix na mga visa papunta dito para sa assassins, 3 assassin po. Meron akong testigo yan na narinig kasama si Robles na nagpadala dito para targetin ng ulo ko. Pero don't worry kasi nilalabanan ko sila. 1 down. Yung 4 na fabricated cases, yung mga binato ni proxy cases ni Lisa, Abel Bacodio versus Contreras, dismissed with prejudice. Iulat nyo yan. Number 2, yung kay Poy Quinones. Lahat to mga related kay Lisa, still nasa korte. Yung kay Mel Robles, today, ipapile namin yung sagot namin. Yung kay Zaldico, hindi pa namin sinasagot. Iulat nyo yan. Public interest yan. Si Zaldico, congressman. Iulat nyo yan. Putang ina. Hindi ka ba mapapagura niyan? Ano kayo? Pa-cute-cute na lang? Pa-social-social na lang kayo dyan? Pero ang bayan nyo, lubog. Hindi ako galit sa inyo. Hindi ako galit sa inyo. I admire you guys sa pagiging magaling nyo. Gusto ko lang kayo pukawin. Sana may konsensya kayo. I'm sorry. Sana may konsensya po kayo para sa bayan. Mag-aaksayang ka pa panahon. We're leaving na po. Thank you. Oo. Update lang ha, si Attorney Laika, nag-collapse na, unresponsive. Yan ang sitwasyon niya. Pag namatay si Laika, kasalanan ni Sara yan. Ano ba naman yan? Pakiano na yung ano nyo. Ano, people power na! Papasukin yung ambulance. People power na daw. Yung 20 piraso, pumunta na ng EDSA. Medical attention. Andun na yung may doktor na nakapasok so far. Pero yun, sana ma-revive. Kasi unresponsive daw eh. Pero hopefully, may doktor na naman na nakapasok. Pero kailangan talaga siyang madala sa ospital. Yeah, of course. Yun yung sinasabi. Kaya nga yung ambulance, papasukin nyo na yan. Hindi naman yan, anong tingin nila? Lalarga yan sa ibang, ibayo. Papuntang hospital lang naman yan. Bakit hindi nila papasukin yan? Grabe. That's already human lives na human life ang pinag-uusapan dito. Hindi na to joke. Pwede ba tayo makiusap sa lahat ng nakikinig ngayon to please use your Facebook accounts, itag nyo yung mga congressmen, mga senators, to please gumising sila at tulungan si Attorney Laika ngayon. And sa mga kababayan natin, parang awan nyo na, let's get involved. Let's do our part. This is not the time na manahimik tayo. Arte nitong MJ Cambio Reyes na to. May isang tatayo maglilid. Tayo na. Ang ina mo, arte mo. Pwede yung ganito. I mean, parang napaka-hopeless na ba natin? Helpless na ba tayo? Pakikinig na lang ba tayo? Iiyak na lang tayo? Baka bukas, makalawa tayo na yung susunod. Tayo na yung nasa posisyon na ngayon ni Attorney Laika. Haantayin pa natin yun? Yan ang napapala ni Laika. Pasunod-sunod sa kasi. Sa utos ni Sara, na pag-resignin si Gloria Mercado. Yan ang napapala. Tapos isisisi nyo sa Pangulo. Tanginan yung lahat. Please, if you're listening, yung mga readers natin, mga nasa Facebook ngayon na nakikinig, pakishare to, pakitag nyo yung mga congressmen, mga senators, pati yung mga... Tangina, i-share yung video para daw ma-revive si Attorney Zulaika. Baka gumaling kapag na-share yung video. Tangina to mga tanga na to. Prosecutors, justices na kilala nyo, yung mga judges, gisingin natin sila. Takpan natin, Let's involve.
Tinakpan ko na lang po yung video ha. Tinakpan ko na lang. Tsaka umuulit lang ang kasaysayan, mga kababayan ko. Tangin na Yung nyo. sinabi Puro ni kay Bobo. MJ, bukas makalawa, baka tayo na yan. Or bukas makalawa, yung mga anak na natin yan. No? Sabi mo nga, it's getting worse every day. It's Why? really Because pinapabayaan natin. Dahil tayo mismo, wala tayong ginagawa. I-research ninyo si Archimedes Trajano. Nagtanong lang siya noon kay Amy Marcos na bakit ikaw yung head ng National Youth or something. Pinapatay siya. He was only, I think, 17 or 18 years old. So, nakikita na natin yun ngayon, pinapatahimik na tayo. Yung mga Bill of Rights natin, inaapakan na. Ito maliwanag na, oh. At kung hindi tayo gigising, pagrabe ito ng pagrabe. If ang namulat ako, martial law. Ikaw mamatay ko, mamamatay ako, martial. Salve, Suryaw. Bawal magmura dito sa channel ko kung ako mumurahin mo. Pero kung ikaw putang ina ka ang mumurahin ko, pwede. Putang ina mo. O yan, minura na kita. Layas. Law, hindi ako papayag. No, na Marcos ulit. So, pag hindi Bawal natin magmura gigising, dito. yun naman Ako lang ang talaga pwede. Pagmumurahin ng mga Ang DD shit, pwede. Pero pag ako mumurahin nyo, hindi pwede. Channel ko to eh. Bobo ka ba? paulit ng paulit yan hanggat matuto tayo at palala ng palala. Hanggang matuto tayo. So, baka may media pong pumasok nag-reinforcement na po kasi sa kakilala natin sa si Ma'am Girlie po. So, pakiano na lang po, nakikipag-contact na rin po kami sa mga contacts namin sa Congress. what's the now? What's the na Pebs? The status now of our press con? Can we leave now? What is happening? Are we still in touch with the VP here? We're waiting, no? We're waiting. We're waiting for we're waiting for Word from the VP. yung nila. But I guess andiyan pa naman ata sila eh. Sino ba tong si Kim? Andiyan pa ata yung Kim. Ayan, andiyan pa yung mga OVP eh. So I guess we're here to just monitor everything from our end because Yeah, there are around 55 people in the Zoom at the moment, and most of them I think are media people, including na yung sa social Wow, ang media. dami. 55. Magpi-people power ba yung 55 na yan? So there's a lot of people. Tapos sabi dito ni Ian Cruz again, 3 a.m. still no open gate for ambulance. Shout out, Tolmac. Rinig mo Ay, ba ako? DJ Byron. Shoutout sa'yo. Kamusta? Ito, sarap kumain ng popcorn kanina habang may nagme-meltdown. Tangina, tapos pag na-impeach, kasalanan na naman ni PBBM. Bobo. I know. Hindi. Hello, good morning sa lahat ng viewers ni Tolmac Maka. Maraming salamat sa patuloy yung support sa kanya. At sabi po mga vloggers. Hindi, lang, Tol. Alam mo, obvious na eh. Kasi sukol na siya eh. Sukol na. Hindi na, kung sa baga, lalabas na talaga kung sino yung mga, Tama. yung talagang nangyari sa confidential funds. Oh, Kaya si Sara yeah. Duterte, desperado na, pumunta. Isipin mo po, vice-presidente ka. Tapos ang loyalty mo, nandyan sa, nasa chief of staff mo. Bakit? Diba? Bakit ka biglang susugod dyan sa Congress? Anong meron? At magmumura ka at magme-meltdown ka. Di ba? Kasi lalabas na. Lalabas na ang totoo. At sabit siya. Sa tingin ko, sabit siya talaga. Kaya, Talaga yan. Totoo yan. sobrang desperado yung ginawa niya. Hindi nakakahiya yung ginawa niya. Isipin mo, lumabas yung ugaling talaga. Alam naman natin ugali ng mga Duterte. Pero yung kanyang talagang ugali. Sabi mo, magmumura ka, naka-live ka, vice-presidente ka, pinapanood ka ng mga tao. Tapos ibabalita to sa media, sa international media.
Nakakahiya. Tapos, pinagbantaan pa sila PPBM. Oo, totoo yan. Diba? Kaya, naku, wala na siyang ano dyan. Sa tingin ko matutuloy yung impeachment sa kanya. Dahil dyan. Kaya Tuloy yan. nga. Tuloy yan. Simple lang naman, Tolmak eh. Wala kayong anomalya sa confidential funds. Sagutin nyo in an executive session. Kung di nyo sa akin sagutin sa publiko. Diba? Ganun lang kasimple. Diba? Pakita nila yung records. Eh, sino yung mga pumirma? Sino si Tempura? Sino si Piato? Sino si Chippy McDonald's? Sino si Kokoy Nova? Villamin. Oh, yung Kokoy Villamin na yun, ano yun singer Si Yoyoy Villamin. Diba? Oo, yung kumanta ng Abu Chikik. Yeah. Kaya, di ba yung press ko niya, nung in-interview siya neto lang, bago yan, kita mo yung itsura niya, balisa. Kaya nga. Balisa siya, hindi siya makafocus sa tingin, hindi siya makapag-eye contact sa mga tao. Di ba? Kasi nga, nalaman na, konting-konti na lang, malalaman na talaga. Lalabas na yung katotohanan Lalabas na. Halos 612 million pesos. Isipin mo yun. 612 million pesos. Diba? Ilusta yung pera tapos magagalit. Magwawala. Yeah. Diba? Dapat nga lalo niya ipaliwanag yan. Yeah. Kasi sila naman na sumisigaw ng accountability tsaka transparency. May sinend ako sa yung picture, Mac. Nakita mo? Oo, yung inano mo, kay kinoment mo. Hindi, nakita niya, natulala siya, hindi siya nakapagbasa. Diba? Kasi, kung wala talaga, diretsahan nila sagutin. Huwag nang paikot-ikot. Diba? Huwag nang paikot-ikutin. Tapos, bobo pa yung mga vlogger sa kanya nagtatanong. Pinapahamak pa nila lalo. Alam na nilang high emotional si Sara Duterte. Ginagatungan pa nila. Yun! Hamak. Lalo si Datang Pakulaw. Oo. Nagmumura-mura pa. Diba? Lalo niya pinasama si Sara. Exactly. Diba? Bobo nga Bobo talaga. Kung ako sa kanila, nung nagsasalita dyan si Sara, hindi ako sasali kasi baka sumabit sila. Tapos magtatanong pa kayo. Tatanungin niya pa ng kung ano-ano. Tingnan mo, bakit lumabas yung pagbabanta ni Sara kay BBM, kay First Lady, tsaka kay Martin Romualdez? Dahil dun sa bobong Maui Spencer. Diba? Yung Princess Maui. Diba? Hindi nila madidelete yan. Mga bobo talaga. Nagno ka ng bobo. Ala na, talagang Kasi napakahirap biruin mo. Si Digong, sukol. Si Sara, sukol. Si Kibulok, nakakulong. Yung kanilang mga senatoriables, ang hihina sa survey. So, ano ang kanilang kahihinatnan dyan? Ano ang mangyayari sa kanila dyan? Diba? Kaya talagang sila. Hirap na hirap ang mga kalooban nila ngayon. Sasabog talaga yung emotion nila. Kasi nga, putya, dati nag-iiyakan ng mga tao para lamang sa kanila. Ngayon, naku po, wala na. Hirap na sila. Hirap na hirap. Tsaka hindi ba nila nagtataka? I mean, yung mga DD shit. All of a sudden, di ba, yung panawagan nilang accountability and transparency, tapos nung si Sara Duterte na ang kine-question yan, hindi nila masabi. Hindi nila maisigaw. Tama. Diba? Hindi nila ma-question yung kanilang buon regarding dyan. Tapos sigaw din ni Sara, pera ng taong bayan yung pinagkakain nyo sa babae. Pera din ng taong bayan yung pinag-uusapan sa confidential funds eh. Hindi mo naman pera yun eh. Tama. So, ba't mo i-questionin yung pera ng taong bayan na pinagkakain ng mga kongresista pagka naghihiring? Sila nakikita natin kung saan napupunta. Ikaw, hindi mo nga matagot. Hindi mo masagot kung saan napunta. Yun na lang mababang halaga lang. 1 million pesos
ibinayad sa safe house ng 11 days. Yun na lang. Yung mababang presyo lang. Yun lang, maipaliwanag niya lang yun eh. Di ba? Okay na sa atin kahit papaano napaliwanag niya yung 1 million. Tapos, di ba, unti-unti ipaliwanag mo isa-isa. Kaya lang, ang sagot nila dito, drama. Ang sagot nila, meron ng abogado, may utang sa law firm ng asawa ko, 9 million. Anong pakialam namin dyan? Diba, anong pakialam namin dyan? Meron ng kongresista, convicted na kidnapping Anong pakialam namin dyan? Ikaw ang inuusig, ikaw ang kailangang sumagot dahil meron kang hindi maipaliwanag na ginastos na pera. Walang kinalaman sa trabaho ng mga kongresista kung anuman ang kanilang problema sa personal na buhay. Bakit mo isasama dyan? Totoo. Nakakahiya talaga. Parang alam mo, ayoko i-compare pero parang si Sara, parang si Kulaong. Oo. Diba? Kulaong na kulaong ang datingan ni Sara na Kulaong, di ba? Ganyan si Kulaong, di ba? Pag nasusungol, biglang Magagalit-galitan. Oo. Tol DJ, tingnan mo pakinggan ulit natin to. Sige. Para sa mga bagong dating po, pakinggan po ninyo to. Sige. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Di ba? Diba? Isa pa. Bobo. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Huwag ka mag-alala, ma'am. Kita nyo yan ay ating vice-presidente. Yung nagsasalita na yan. Napakatindi niyan. Wala namang may balak sa kanya. Wala namang may nagbabanta sa kanya. Hallucination niya na lang yun Tsaka yung mga vlogger niya ang nagpahamak sa kanya. Tatanga-tanga, nagtatanong ba naman ng security, nasa Congress ka? Sino ba nag-threat sa mga Duterte? Diba? Sino nag-threat yan? So, yari ka ngayon. Pinahamak mo lalo yung puon mo. Oo. Di ba? Lumabas ngayon yung mga plano. Tanga-tanga talaga yung mga vlogger. Ngayon, paano niya ngayon yan papasinungalingan? Paano niya sasabihin niya ng mga senador nila, mga bobot tanga, itong sila Bato, sila Bongo, na hindi mataas ang emosyon ni Sara? No, you don't say that in public. Diba? Tapos sasabihin nila, hindi kasi ganito ginigipit. Hindi ginigipit si Sara, tinatanong lang siya. Tinatanong lang. Diba? Kaya, pasok sa bangayan. Lahat. Ang dami nag-screen record niyan. Ako, screen record ko yung buong ano niya Alam mo si Sara, pang ano to Pwede siya pang TikTok Yung mga ano sa TikTok, yung mga away-away sa TikTok. Pang ganun lang. Pang ganun lang, hindi siya pwedeng presidente, hindi siya pwedeng maging official lang. Isipin mo na lang, yung pagka-mayor na lang, isipin mo, sheriff, sinapak niya. Diba? Tapos ngayon, babantaan niyang presidente, first lady, tsaka ang yung pagbabantang yan, hindi naman pwedeng take lightly yan ng presidente. Kaya nga. Saka hindi din naman pwedeng sabihin na katulad nung panahon ni Digong, kapag nagsalita si Digong, sinasabi, ano lang yun, biro lang yun, iba ang ibig sabihin nun.
Mm. Tama. Katulad na sabi ni Digong, oh, putang ina ka, yung ano na yan, yung si General Loot, pina-ambush ko na, nakaligtas pa, nabuhay pa. Tapos sabi ni Panelo, hindi, ano yun, ang sabi ng Pangulo hindi naman ganun. Iba-iba ibig sabihin. Putang ina, galing na sa sariling salita, sa bunganga. Buti sana kung ang salita niya Espanyol o Italiano o nag-inchik siya, hindi Tagalog na Tagalog yung sinabi niya, tas iba ang ibig sabihin pag si Digong ang nagsalita. Gago. Ay, nako. Yeah, tama. Wala, hindi. Sa tingin ko may mga didistansya kay Sara after this. Kung gusto pa nilang umusbong ang kanilang karera for 2025, may mga didistansya dyan dahil sa ginawa niya. Laglagan yan, tingin ko. Oo, malalaglag yung senator lineup nila, malalaglag yan, baka may umalis dyan. Yung ibang kongresistang sumusuporta pa dyan, baka hindi na suportahan yan. Tanga na lang kayo pag sumuporta kayo kasi bakit? Galing mismo sa bibig niya, pinagbantaan niya ang Pangulo ng Pilipinas. Tama. So kung sumuporta kayo dyan, kayong mga kongresista at senador natatakbo for 2025, tanga kayo, hindi kayo mananalo. hindi kayo mananalo talaga. Diba? So suporta ka sa isang taong nagbabanta, vice presidente pa. Diba? Kaya nasira kasi ano to kasi kumbaga smooth ang kanilang operasyon walang kamalay-malay mga Pilipino. Happy sila, bulsa lang ng bulsa. Kaya lang, 'di ba, merong mga nakasilip, merong mga nakakita na parang may irregularidad. Diyan na sila nawindang kasi biri mo ICC, okay lang, wala silang paki yung mga dating problema kay Digong, mga dating kaso, wala. Yung mga EJK o pati yung mga pera na nagastos, formally, di ba? Ano yan kumbaga parang sa kanila, okay lang, hindi ganun pinapansin. Pero, nung lumabas na itong issue kay Sara, unti-unti, nabubuksan ng Quadcom Diyan sila ngayon nawiwindang kasi napakalaking problema nila yan. Napakalaking kasiraan nila. Tama. Lumalabas naman talaga. Isipin mo, Tolma. Yung sa baga, wala na. Kasi kaya nga, atingin ko yung God Save the Queen. Ang queen dyan, si Atty. Laika, kasi nasa kanyang kasagutan. Para puntahan ni Sara Duterte yan, ipagpalit mo yung yung dangal mo, tsaka yung posisyon mo as Vice President, pupuntahan mo yan para hindi ma-question. Diba? Tama. Wala namang banta sa buhay ni Zunaika. Yeah. Bantay sarado nga Totoo. Bakit mo babantayan? Anong kinakatakot mo? Anong ayaw mong mabunyag? Ito pa isa, Tolmak. Bakit pati si Pulong Duterte nagsalita? Yun. Kailang doon. Diba? Ayan na ang kumbaga ito na yung Pandora's box na open na kasi. Nabuksan na yung yung Pandora's box nila na kumbaga lahat ng itinatago nila na kabugukan, katarantaduhan, hawak ni Zulaika Lopez. Tingin ko nga kung ito, talaga yung magkakapangatawanan na talaga, hindi na talaga uuwi. Tingin ko meron pang konting meron pang konting tino. Kasi nagkaanuhan lang nagkaanuhan lang na kumbaga wag takbuhan kung ano yung kanilang kasalanan. Yan ang nangyari lang diyan. Kaya umuwi itong si Zulaika Lopez pa din. Pero tingin ko kung si Sara Duterte masusunod, nalaglag si DJ Byron, baka hindi na po ito talaga umuwi. Itong si Zulaika Lopez. Kasi kailangan na maprotektahan si Sara Duterte. Pakinggan nga natin kung ano nangyayari doon sa Congress. Nasa North Gate pa rin ang ambulance.
Pucha. Gusto ata nila ng ano dito eh. Leche. Ano, I think that we should just do what we can, all of us here, no? And I'm Mahardika, thanks for your message, but I'm not very hopeful about that. No? They have their own agenda, and apparently it's not to give information to the Filipino people. But fortunately, I hope. it's to give information now, no? So we have our own platforms now, and we can inform the Filipino people. But my hopes are not high. Yeah. Oh, yeah, I'm trying my best. Kasi alam ko may puso din to mga to eh. Tao din naman to, may pamilya. We're just, kumbaga, hoping, yeah, kahit, yeah, na makonsensya sila kasi lahat naman tayo may, naintindihan ko rin sila kasi may mga kaibigan tayo sa media na takot sila, mga gurgure. So, but wag kayong mag-alala. Pero sana may mga matatapang dyan, katulad ninyo dyan, ngayon na tumatayo. Kaya itinay ko lang talaga yung oportunidad na masabi sa mga media kung ano yung ginagawa sa akin ng bangag na gobyernong ito, Doc Lorraine and Sis Ana, no? Sis MJ, you know? Stay strong lang talaga. Wala nga pumapansin sa'yo eh, sa media. Bugo ka ba? Tayo. Katulad din sa'yo, Sis, Doc Lorraine, yung pangaharas sa'yo. Imagine mo, ilan pong milyon ang ginagastos ng taong bayan sa ulo ko na dapat ginagastos yan sa livelihood programs. Ilang milyong piso po ang pag-hire ng abogado sa Pilipinas at sa Amerika. Ang pinakamababa po dito per hour is $550 per hour sa lawyer. Ilang milyon ang binayad ni Robles sa kanyang hinar na abogado na si Camille Vasquez, na abogado ni Johnny Depp. Actually, hindi na yun ang magre-represent sa kanya. Although yun pa rin yung law firm, sabi ko nga, baka nakita ni Camille Vasquez na, tatad siya ng mga charges niya in the past. Kaya siguro umatras na mag-represent sa kanya. Pero ang punto ko dito, ay wala akong pakialam kung sinong lawyer ng mga putang inang yan. Ang punto natin dito yung pera ng bayan. Ako po sinasagot ko yan. Kasi harassment ni Lisa yan. Ang target na mga yan para ma-default yung cases, para i-shutdown ang bunganga ko, para hindi na ako magsalita. Yan naman ang purpose nila eh. Kasi wala namang patutunguhan yung kaso na yan, civil case yan, dati naharap ko. Yan po yan. So, kaya yung pangangaras kay Atty. Lopez, pangangaras sa akin, para sa inyo, lahat, tayo, sila Sas, nandito ba si Sas? Pangangaras sa taong bayan. Gago, wala naman nangaharas sa inyo. Kayo ang putak ng putak. Wala naman nangaharas sa'yo, Maharlo ka. Wala namang nangaharas kay Zulaika Lopez. Si Sara ang gumagawa ng katarantaduhan eh, para ma-divert yung issue eh. Kung bang walang weight, yung mga pinagsasabi natin, mga sisters, mga brothers, vloggers man, lahat kayo dyan, bakit tayo pinagpupondohan o pinagagastos